Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Panginoong Yesus, Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumatalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umaasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang iligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan
at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo'y ilagak. Pag nagtiwala ka, tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad sa araw kong tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad at ang Panginoon na upang maligtas. Sa gawain niya ang Diyos ay nagagalak. Kahit na magbuwal, siya'y babangon, pagkat ang alalay niya'y Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama, ipinagsasanggalang sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabungan sa mga pananim. Usbong muna, sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes na naman, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Natitiyak ko na kapag tayo nagpupunta dito sa simbahan ng Quiapo, lalo na tuwing Biyernes, meron tayong hinihiling sa Panginoon na gawin niya at mangyari. Meron tayong ipinakikiusap sa Kanya na gawin niya. Magpagaling, magpaginhawa, magpalakas ng loob, tulungan tayo sa ating kabuhayan, sa ating mga trabaho, sa ating ginagawa, sa ating mga ugnayan sa buhay. Tulungan tayo sa ating mga pangarap at mga plano. Mayroon tayong nais ipagawa sa Kanya. At sana kapag ito'y ipinararating natin sa Kanya, ito'y pakiusap. Baka naman inuutusan na natin siya. Baka naman tayo'y hindi na humihiling. Talagang halos magdemanda na tayo sa Kanya. O sana naman hindi dumadating ang punto na halos bantaan na natin siya. At baka sabihin natin, pag di mo hiniling, hindi na ako magsisimba. Pag hindi ito nangyari, hindi na ako babalik dito. Sana hindi naman po doon. Ngunit aminin natin, lahat po tayo, kahit po ako, mayroong pinapakiusap sa Kanya na mangyari. Ngunit mga kapatid, ang hamon at paanyaya din sa atin ngayon, opo, meron tayong pinapagawa sa Kanya. Ngunit ang tanong din, meron din ba tayong ginagawa? Baka kung magsasalita rin ng mahal na Senyor, baka sabihin din naman niya abay, lugi naman yata ako. Baka naman panay ako lang ang may gagawin. Meron ka ring dapat gawin. Sana mga kapatid, ito yung nangyayari kapag tayo nagpupunta dito sa simbahan ng Quiapo. Nagtatagpo ang ginagawa natin at ang nais gawin ng Diyos. Minsan gusto natin may mangyari, pero para bagang inaasahan natin, siya na lang lahat ang gumawa. Nakita niyo po sa Ebanghelyo ngayon, yung talinghaga nung nagtatanim. Bihira na lang siguro sa atin dahil tayo yung mga batang syudad. Bihira na sa atin yung nakakaranas, lalo na siguro sa mga kabataan, paano magtanim. Di ba pag nagtatanim ka, nagbabaong ka ng binhi, nagdidilig ka, nililinis mo yung mga masukal, pero alam mo, hanggang dun lang magagawa mo. Yung nagtatanim ba ang nagpapatubo? Alam natin, hindi. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa ilalim ng lupa, pero sa ganang atin, kung ano yung kaya nating gawin, linisin yung lupa, ingatan yung binhi, iwasan na siya'y madumihan, matapakan ng mga hayop. Pero alam natin, hanggang dun lang. Pero kailangan din nating gawin yon. Dahil kung hindi ka rin magtatanim, walang uusbong. Kung hindi ka magdidilig,
walang lalaki. Pero alam mo, hindi yun lahat ang kailangan. Meron pa ring magpapatubo. Meron pa ring magpapausbong. Meron pa ring lakas na siyang tunay na dahilan para ang bining iyan ay lumaki. Ganon din daw ang buhay. Tayo'y nagtatanim, nagdidilig, nangangalaga, pero sa bandang huli, alam natin, ang Diyos ang siyang gagawa ng lahat. Pero, mahalaga pa rin yung dapat nating gawin. Hindi makapangyayari ang dapat mangyari kung di rin natin gagampanan ang ating papel at tungkulin. Halimbawa, dinadasal natin, sana maging mapayapa ako. Lord, sana mawala na lahat yung galit, mawala na yung inis. Pero sinusubukan mo bang magpatawad kahit mahirap? O ipinapasa Diyos mo na lang ang lahat? Gusto mong yumaman, Lord, payamanin mo ako. Naghahanap ka ba ng trabaho? Nagsusumikap ka ba sa trabaho mo? Lord, sana makatagpo naman ako ng magmamahal sa akin. Ubod ka naman ng sungit. Ang damot-damot mo. Inaaway mo lahat ng tao. Baka naman sabihin ni Lord, gawin mo rin naman yung dapat mong gawin para magawa ko yung dapat ko ding gawin. Kung hindi mo kaya halimbawa po magpatawad, ipagdasal mo man lang sana yung taong yun. Huwag mong ipagdasal naman na kunin mo na Lord. No? Gawin lang natin yung kaya nating gawin. Pero ang mahalaga, meron din tayong dapat gawin. Sana pag umaharap tayo sa mahal na pong Nazareno, masabi natin, Lord, ginawa ko na po ang lahat. Lord, ito po yung kaya kong gawin. At alam ko, kulang po ito, kaya kayo na po ang pumuno. Kayo na po ang magdagdag. Ganun sana. Huwag lang natin sabihin, Lord, kayo nang bahala. Sanang sabihin natin, Lord, kayo po ang magdagdag. Kayo po ang pumuno. Kayo po ang magpaganap ng lahat. Nagawa ko na po ang lahat. Inunawa ko na po yung asawa ko. Tinulungan ko na, pinalaki ko na talaga ng gusto ng maayos ang anak ko, pero ganyan pa rin siya. Lord, kayo naman po, tulungan niyo ako. Nagsumikap na po ako. Halos hindi na nga ako makatulog sa kakatrabaho. Lord, dagdagan niyo po yung lakas ko. Sana mga kapatid, magpadagpo. Kahit kapiranggot lang yan. Kaya nga, sabi sa Ebanghelyo, kahit kasing liit lang yan, ng butil ng mustasa, sapat na yan sa Panginoon. Ang mahalaga, nandun yung pagsusumikap, nandun yung pag-aalay, nandun yung ambag natin. Upang sa gayoy, dito magsimula ang himala at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ano po yung nais nating ipagawa, ipakiusap sa Kanya? Ialay natin ito ngayon. At isama natin sa pag-aalay na ito yung atin ding nagawa at gagawin pa. Upang sa gayoy, tunay na maging buo at ganap na ang mangyayari sa ating buhay. Malapit na ang himala mangyari sa iyong buhay. Malapit na ang pagpapala maganap sa iyong buhay. Ang inaantay na lang niya,
yung ating pwedeng gawin, yung ating munting ambag upang dito niya gawin ang kanyang pagpapala. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang makapangyayari sa lahat. Kayo ang bukal ng pagpapala at biyaya. Kaya naman, hindi kami nagsasawang lumapit sa inyo at makiusap sa inyo, sapagkat alam namin, hindi niyo po kami bibiguin. Tuwing kami humaharap sa inyo, hindi lang namin dinadala ang aming mga pakiusap at kahilingan. Dinadala din namin ang aming pagsusumikap, ang aming munting ginawa, ang aming munting alay, sapagkat alam namin, mayroon din kaming dapat gawin upang maipasaganap mo ang iyong himala sa aming buhay. Kaya nga, tulungan niyo po kami magsumikap, magtiis, patuloy na umasa at magtiwala, patuloy na maging mabuti at tapat, upang sa aming pag-aalay, amin din namang matanggap ang mas higit mong pag-aalay, ang iyong pagpapala at himala sa aming buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang kanyang presensya sa ating buhay. Ang ating tugon, banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya, bagkus asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo, ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Juan Bosco, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang pamilya, buong galang at pagmamahal nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang makapangyayari sa lahat, ang bukal ng pag-asa at pagpapala. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco na iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang mga tumutulong po sa medalyon, sa imahe. Sinisimula na po natin ang pagpapaayos ng mga kawad, ng electrical system ng ating simbahan.
Matatapos na po ang luklukan ng Birhen ng Antipolo sa likod. Lahat ng ito'y ginagawa natin para ang dambana ni Jesus Nazareno ay tunay na magbigay parangal sa Kanya at maging tahanan natin. Ginanap natin noong 29 ang unang anibersaryo bilang pambansang dambana. Kaya't pagsumikapan natin na ang ating simbahan ay tunay na maging marapat para sa Kanya. Si Jesus Nazareno ang makapangyayari sa lahat. Ngunit may kailangan din tayong gawin upang maging ganap ang Kanyang himala at pagpapala sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming maluwalating Panginoon, magpasawalang hanggan. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.